Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nagkabang ng mga readings ko. Welcome back sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng channel ko, please don't forget to subscribe my channel if you like what I'm doing here. And please don't forget to tap that notification down and get notified so that you can get notified. Let's see. I will going to do a general love reading. I have a spread. This spread, available na siya sa aking personal reading. So if you want a personal reading with me, to book a personal reading with me with this spread, so you can message me on my Facebook page, official page, Dark Angels Intuition, of course. And I personally will going to send you the information. Okay? So, hope na hindi ko makalimutan na ilalagay ko yung link ng Facebook page ko sa description box. Para doon na lang kayo pupunta sa description box. So, let's start without further ado. Okay, kaninong story to? Kaninong energy to? Kaninong love story na to? So, hindi to para sa lahat, okay? Take what resonates and leave the rest. Pwede itong vice versa. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. And, this is a timeless reading. So, if kailan ninyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be your reading. So, let's start. Oh. Okay. So, in the past, I wanted to clarify in the past kung ano to. I think merong waiting in the past. Waiting for the enlightenment. Clarity. Pag-aayos. Okay. So, I can see in the past, meron ng problema sa past pa lang sa relationship na meron kayo. So, I can see here na sobra kang nakafocus sa relationship ninyo in the past para lang mapunta kayo sa magandang pagsasama, para lang kayo yung magkatuluyan na. Pero, hindi pala to wait. Yeah, a bit of waiting, yes. Waiting and unhappy. Kasi, there is a cheating na nangyayari sa past pa lang. Pero madami na kayong pinagdaanan nito. And sa pinagdaanan ninyo, meron ng mga pagod, sacrifices sa part mo. And on and off connection. But parang andun sa point na umaasa ka talaga na itong pagmamahalan nito, itong relationship na to or pagsasama na to is mahantong siya sa magandang outcome in the past pa lang. So, you are waiting and also you are unhappy with what is happening. Okay, sa past pa lang to. You are even trapped sa situation kasi minsan parang feeling mo gusto mo nang mag-move on, gusto mo na mag-heal, pero ipit ka sa sitwasyon dahil mahal mo yung tao, mahal mo yung relationship ninyo, and ayaw mo masira kayo. So, ganun yung nangyayari in the past. So, let's see in the present situation.
in this present situation, I can see somebody walk away calmly in your relationship. Might be this is you or this is your partner. So, feeling ko parang hindi naman ginusto yung pag-alis, pero umalis para wala ng gulo. So, merong natapos or merong parang natuldukan sa sitwasyon ninyo at this present situation. But, I can see here that may clarity kasi sa mga tinatago niya sa'yo, may clarity na about cheating, sa past pa lang meron na. So, pero itong person na to, bumabalik siya sa'yo. Parang gusto niya mag-offer sa'yo balik ng new beginning, love, bumabalik siya sa'yo. And yet, nandun ka sa point of confusion kung itong pagbabalik niya ba to is really towards new beginning, happy ending, or hindi. So, hindi ka nakakatulog sa gabi thinking about this. Anong decision ang gagawin mo? Either you're going to accept this person or no. Or you will just wanted to have your justice about what he did sa'yo before in the past or what. So, sa ngayon, at this present situation, bumabalik yung person mo sa'yo. Okay? Parang nagmo-move forward siya towards with you again. To be happy and fulfilled again kayo. So, ano yung nararamdaman mo dito is unsureness. Hindi ka sure kung mag-move forward ka na and never look back, or tatanggapin mo pa ba itong person na to balik. So, yun yung nararamdaman mo ngayon sa connection na to. But your person here is feeling of trap. So, let's see. Bakit ito yung nararamdaman niya? No, not trap. I think your person right now feel parang transformation. Okay? Transition in life. Gusto niyang ayusin na yung yung buhay niya. So, inaayos niya na yung buhay niya. Parang feeling niya, gusto ko nang pag itong babae na to or lalaking ito, tatanggapin ako ulit. Ayusin ko na talaga itong pamilyang ito or itong relasyon na to. Parang ganito. So, parang example, kung kasal kayong dalawa dahil nandito yung marriage card. So, if you're married, ayusin ko na tong marriage na to. And he will going to keep this. And I will going to have a happy family this time. Ayusin ko na ang lahat at babalik na yung pagmamahalan namin. Kasi na-miss ka ng person na to. So, during those time, hindi siya nakakatulog sa gabi dahil nagsisi siya sa mga ginawa niya. Kaya nga bumabalik siya sa'yo. Kasi nahirapan siya nung nawala ka, nung naghiwalay kayo, or baka sabihin na natin nung hindi kayo nag-uusap. Kasi wala naman ako total nakita na naghiwalay kayo. Pero yung hindi na kayo nag-uusap is parang na-realize niya doon na parang alam niyang mali niya. Nagkaroon sa kanya ng spiritual awakening or something like that. And yun yung feeling niya this time. Ayusin niya na if ever natatanggapin mo. But sa part mo is, tatanggapin ko ba to or mag-move on na talaga ako? Kasi I can see in this positive na pwedeng mangyari dito sa connection na to is yung balance connection na meron sa inyo before, or pagkakaroon ng balance connection, pagkakaintindihan, pagkakaunawaan ulit, and pagkakaroon ng pag-aayos, kumbaga, pagpo-focus balik sa kung anong meron kayong dalawa. So, yun yung pwedeng positive na pwedeng mangyari. Sa negative naman is yung hindi magbabago yung person mo. So, what if this is already his personality? What if itong person na to is ganito na talaga siya? Parang meron talaga sa kanyang pride and ego, and mag-aaway na lang naman kayo before ulit, and baka aalis na naman siya or puputulin niya na naman to. So, ito yung dapat hindi niya gagawin, kasi this could become a negative sa connection na meron kayo if ever na magkakaayos na kayo dito.
So, yung hope naman dito is hoping na magkaroon ng spiritual awakening, realization yung person mo na talaga. Yun yung hope mo. Kasi dito pa lang sa feeling mo, hindi ka sure kung nagbago na ba talaga siya or hindi. Kung totoo na ba to sa kanya or hindi. Kasi feeling ko what happened sa inyo before is very toxic na nangyari. Nandyan na yung sakitan, nandyan na din yung cheating. Hindi ka talaga naging masaya pero nag-sacrifice ka. Pero until sa give up ka na lang siguro. And you just really wanted to move on. And this time, bumabalik siya sa'yo. And this time, parang ito yung feeling mo na parang hindi ka sure. Parang gusto mo na lang mag-move forward and never look back. Mag-move on ka na lang. Or I don't know if totoo na ba talaga siya sa sinasabi niya or sa mga nararamdaman niya na magbago na siya. Ayusin niya ng lahat ng to. So yung aim dito is for this person na magkaroon siya ng spiritual awakening, personal growth, magbago, ma-realize niya yung mga pagkakamali niya. And this time around, kung babalik man siya, is totoo na talaga na ayusin niya na talaga ang lahat. Kasi, pag once ito kasi dadating or lalabas, like, pag magkaroon na talaga siya ng spiritual awakening, is ibig sabihin, pagbabago na talaga yon at hindi na siya babalik pa sa dati. So, yun yung aim dito. And what you need to avoid, not aim, hope, sorry. Yun yung hope mo dito or hope ng connection dito. So, yung fear naman dito is yung, fear ng connection na to is yung cycle na we're going to end because of the changes na nangyayari sa inyo, especially sa'yo, dahil gusto mo nang mag-move on. Gusto mo na maging single and to have a parang free life, have your freedom to enjoy your life being single. What if this connection, hindi talaga na siya mag-work and the cycle is already ended and because of the changes that you wanted in your life already. So, yun yung fear ng connection na to. So, the aim here, I think yung aim dito is kailangan mo maging brave. Kailangan you know your worth dito. Kailangan hindi ka basta-basta lang na mapapa-amo na naman ng person na to. Kailangan you know your power. You have already rebuilt yourself. So, I think this is also your aim na gusto mo din mag-move on. Gusto mo na din na to have your freedom. Gusto mo na this time na to make him realize that I am powerful. Hindi na ako katulad before na ginagawa mo akong tanga, sinasaktan mo ako, lahat ginagawa ko, sacrifices lahat. This time, your aim is para makita niya sa'yo na you are worth it, you are deserving, and you are powerful this time. Na hindi ka na, kung babalik man siya dito sa'yo, sa connection na to, is hindi ka na katulad before, na hindi na niya gagawin yun kasi powerful ka na. So, yun yung aim dito ng connection, na makikita yun ng person mo sa'yo na ganito ka na, ka-powerful this time. Na hindi na basta-basta ka lang niya apakan, saktan, or lokohin. So, what you need to avoid here is the other person involved. Pwedeng, kailangan i-avoid ng person mo na magloko ulit. Kailangan i-avoid ng person mo na magkaroon ulit ng iba. So, dito yung kailangan na i-avoid ng person. Ito yung kailangan i-avoid ng connection kung gusto pa na maging maganda itong connection na to. So, the environmental factors here are the plans that you have from the past. Nung nagsama kayo, nung nag-inlaban kayong dalawa, yung sobrang masaya pa kayo, yung mga plano ninyo, yun yung factor na naiisip mo dito. Na factor ng connection na to. If you're married and might be you have children, yung mga plano nyo para sa mga anak ninyo, yung mga plano ninyo sa buhay, to build a house for the both of you, business, goals together, you aim together, yun yung environmental factor dito. And the other people involved dito sa sitwasyon na to is the other person, the one na nai-involve dito because of juggledness. Na-juggled itong person na to. So,
ito yung other people dito kasi parang unsureness, juggledness na baka itong person na to is like bumabalik siya sa'yo pero meron pa din siyang iba. Or para maging like minsan dito siya sa'yo tapos minsan doon siya sa iba. Ito yung parang other people na na-involved dito. Yung unsureness or juggledness dito sa sitwasyon na to. So, ano yung action na kailangan i-take dito is to communicate. Kailangan nyo mag-usap. Kailangan nyo magkaintindihan. Kailangan nyo magkaroon ng deal kung gusto niyo na maayos pa to. Kasi, syempre, hindi to basta-basta na nangyari sa inyo. So, kailangan ng communication talaga dito para maging, of course, kahit papano, maayos yung connection, magkaintindihan kung ano ba talaga ang gusto sa part mo, ano ba talaga ang gusto sa part niya. So, the unknown factor here, ang hindi nyo alam. I want to clarify. So, actually, the unknown factor here is, itong connection na to is meron pang hope na pwedeng magkatuluyan pa kayo. So, itong connection na to is meron pang hope na mauwi pa kayo sa happy marriage. If ever na hindi pa kayo kasal, might be your person felt dito na gusto ko nang ayusin yung buhay ko, magbago na ako, hindi ko kaya na wala siya, hindi ko siya matiis. If ever na patawarin niya ako or magkaayos na kami, papakasalan ko siya. Kasi ito yung unknown factor dito eh. Yung celebration, could be proposal, and could be somebody na nakita niya talaga yung worth mo. A wife material yung tingin niya sa'yo. And might be, you are meant to be with the lover's card. So, kasi ito yung unknown factor. Ibig sabihin, ito yung kailangan mong malaman. Ito yung hindi mo alam sa pwedeng mangyari sa connection ninyo. So, pwede pa talaga na magkaroon ng pag-aayos. Pwede pang mabalik yung pagmamahalan. You just need to communicate and to support each other sa mga pagbabago na meron sa inyo dito. Para mabalik yung pagmamahalan ninyo, para maayos na kayo. Meron pang hope na pwede pa talaga kayo magkatuluyan dito. Because this is the unknown factor here. So, I think that, though hindi man to magiging that sure, okay, kasi pwedeng, nandun ka sa point of na-stress ka sa kakaisip kung tatanggapin mo ba to dahil sa kawalan na ng tiwala, sa takot mo na sa mga nangyari sa'yo before, dahil sa gusto mo na din na mag-move on. Parang you felt parang gusto mo na lang hindi tanggihan siya, or gusto mo na lang siya tanggihan, hindi tanggapin dahil hindi madali yung mga na-experience mo. And parang ito na yung guide dito sa inyo na this person is still wanted na to fight for this relationship, really, na gusto niya na talaga maging matured enough na to give you a stable relationship, matatag na pagsasama. And baka nga itong marriage or proposal or yung togetherness, ito na talaga yung gusto niyang mangyari this time. So, the outcome here is the Page of Cups. This is the love. Okay? Pag-uusbong ng pagmamahal. A new beginning. A good news when it terms in the relationship. Unexpected new beginning na mangyayari. See? Parang unexpected na pag-asa, new beginning na mangyayari, na mag-boom na lang unexpectedly. So, kaya nga, ang kailangan talaga dito is communication. Mag-usap kayo to talk about this. Dahan-dahanin nyo lang until sa ramdaman nyo yung isa't isa kung
when you are really meant to be, like the Lover's card earlier, if you're really meant to be, babalik lang yung mga pagmamahalan na yan. Mababalik yan, yung mga nararamdaman nyo na yan. Kasi if you are meant to be, it will happen. Pero if not, kahit anong gawin nyo, kahit pa ano kayong dalawa dyan, hindi na talaga mababalik yung pagmamahal na yun if you are really not meant to be. But if you are meant to be, kahit ganito, a lot of confusions, fear, hanggat mayroon lang kayong communication, pwede pang mabalik to. If you are really meant to be, mababalik yung mga nararamdaman ninyo dahan-dahan. But there is already changes. Huwag na kayong mag-expect ng kung anong nangyari sa inyo before, gano'ng kasaya yung before, ibalik nyo before. You need to have a new empire na itatayo ninyo sa bagong relasyon na to, because this is considered to be as a new beginning as well, a new life, a new relationship, a new one na mag-bloom, mag-blossom sa inyo. Might be the universe is also guiding you, binigyan kayo ng ganitong sitwasyon, ng ganitong pagsubok dahil sa ganitong katagal na separation, could be whatever, tagal ba to or what, is to make you realize things, to make you parang dadalhin ka sa point na mag-iisip ka, magso-soul searching ka, to make you realize you and your person, not only you but also especially your person. Dadalhin ka sa point na mapagod ka sa kakahintay, makakaramdam ka ng pagod, at makakaramdam ka na parang gusto mo nang mag-move on at mag-focus sa sarili mo, dahil yun talaga yung dapat mong gawin. Dinala ka ng universe doon, papunta ka doon, dahil yun yung naging kulang sa'yo nung time na nag-sacrifice ka sa relationship na yun. Sobra kang nag-focus nung sa past. Sobra kang nag-focus sa relasyon ninyo. Jealousy, controlling, yung stalking, reklamo, pagtatanong, sacrifice, pagpapatawad, pabalik-balik. Nandun ka sa point na nakalimutan mo na may sarili pala akong kailangan ko ding atupagin. Hindi lang itong relasyon na to, hindi lang itong person na to. Kaya dinala kayo sa point na ganitong paghiwalay is para mapagod ka at maisip mo na importante din pala yung sarili mo. Kaya eto na yung aim mo, na ma-realize mo na powerful ka din pala, worth it ka pala, deserving ka pala. So, yun yung dahilan kung bakit kayo, yung reason kung bakit kayo naging ganito. And yung sa person mo is para ma-realize niya, dinala siya sa point of magso-soul searching siya to find the enlightenment of his life, to find the right path. Dinala siya sa point na, sa feeling na parang gusto niya na-awaken na siya, gusto niya na ng transformation sa buhay niya. Dinala siya sa point na pagsisisi, pagsasayang sa relasyon, at yung pagmimiss sa'yo, pag-aalala sa'yo during those time na hindi kayo nag-uusap. Dinala siya sa point na ganun para ma-realize niya din kung gaano ka worth it, kung gaano ka ka-importante sa kanya, kung gaano ka wala nang hihigit pa sa'yo kundi ikaw lang. Dinala kayo sa point na yun ng universe or God, para ma-realize nyo na at the end of the time, kung magkakaroon lang kayo ng communication at pag-usapan nyo lang ang lahat ng dahan-dahan, yung unknown factor dito is aabot pa kayo sa maayos na ending. Might be because you might be meant to be, because of the Lover's card. Twin flame connection, I can sense here. Soulmate. So, yon. Okay, itong reading na to. Anyway, I can see Pisces sign, Capricorn sign, Libra, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Aries, Capricorn, Libra, Leo,
yun, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay, so that is my reading for you. Thank you and God bless.